Hello mga guys, this is Componero Zayax at your service at for today ang gagawin po natin ay magpapalit po tayo ng ating front shock. Ayan, kung papansin niyo napakatagas na nung ating langis. Ayan. Sabi oil seal lang pero ilang beses na tayo nagpalit ng oil seal, kahit ilang palit ng oil seal, isang biyahe lang tagas ulit. Kung papansin niyo no, may mga bakbak na. Kaya ang ginawa natin ay nagbukas po tayo. Ito, sobrang damage ng inner tube natin. Talagang wala na, hindi na natin pwedeng remedyohan. Nanood na po tayo ng mga ilang tutorials kung paano remedyohan yung ganitong case, pero sad to say, wala, hindi talaga. Better na bilhin na tayo ng bago. Umorder na po tayo sa Shopee at itong in-order natin, napakamura lamang po nito, hindi man po ito umabot ng 1,000 kasi nasa class A. Ngayon malalaman natin kung talagang maganda yung performance nito. Though hindi po ako sigurado kung maganda, pero better na mag-try pa rin po tayo. Yan, kung titingnan po ninyo, papansinin po ninyo, hindi po ganun ka pulido, no? Especially yung pintura, yan, papansinin natin, hindi polish yung pintura. Hindi naman tayo nakabase sa pintura, nakabase tayo sa performance nito, kaya aalamin po natin kung maganda yung magiging resulta kapag nailagay po natin ito. Trial and error lang naman po tayo dito. Ito po yung ating Motospeed front shock absorber for efficient driving experience. Tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi nito. Alamin po natin, samahan niyo po ako. Intro po muna tayo. Umpisa na po natin sa pagbukas ng ating mga fairings at pagtanggal natin ng mga ilang tornilyo para makuha po natin yung ating front shock na na-damage na. At napakahalaga po na may mga gamit po tayo. And eto ho, no? Ginamitan na natin yung impact wrench. Tanggalin natin yung axle, yung gulong, tapos yung ating speedometer. At pagka natanggal na po natin ito, sunod natin yung sa taas, yung mismong tapalodo natin. Hindi kasi natin mahuhugot ito hanggat hindi natin tinatanggal, no? Ito lang talaga yung minsan problema sa mga ganitong design. Kailangan tanggalin mo muna lahat ng fairings para makuha mo talaga yung pinaka problema. Gaya nito, nagtanggal po tayo ng mga fairings, tapos lilinisin muna natin dahil madumi. Bago tayo magtrabaho, linisin natin muna at siguraduhin natin, no, na hindi maapektuhan yung mga ibang mga pyesa na kukunin natin. Gumamit na ako ng impact wrench para mabilis tayong makapagkalag, no. Tapos siguraduhin natin na iingatan natin yung mga tinatanggal natin at alamin natin ng husto na kung tama yung ginagawa natin, kasi mahirap na kapag may mga nasira dito. So install na natin itong ating binili na front shock, pero linisin muna natin itong paglalagyan, itong mismong ating kinalalagyan ng front shock. Yan. Simple lamang po maglagay po nito, no? Para ka lang talaga nagpa-plug and play. Tapos tamang higpit lang, tamang lagay lang ng tornilyo. Better na natatandaan po natin yung mga pinagtatanggal natin na tornilyo para hindi po tayo malito kung saan ba natin ito inilagay at saan natin tinanggal. Mas maganda po talaga, no, na natatandaan natin yung mga tinanggal natin para hindi tayo malilito, especially kapag kayong naglalagay na tayo ng mga fairings, no, yung mga ilang mga tornilyo na kailangan nakakapit dito, kasi yung iba, so ako rin na experience ko noon na pagkatas kong nagtanggal ng ganito ay meron ako mga ilang tornilyo na hindi nalagay. Kaya better na nasisigurado natin na lahat ng tinanggal natin ay maibabalik natin at siguradong mahigpit. Ayan, nakailagay na po natin yung ating front shock at ngayon yung ating speedometer. Napakasimple lamang po nito, no? Hindi naman po ito talaga totally major na problema. Minor lang to. Kayang-kaya natin to kahit hindi talaga tayo talagang professional na mekaniko. Konting-konting pagka-mekaniko lang, ganun. Gumawa ka lang ng ilang porsyentong pagka-mekaniko. At higpit na po tayo. And titingnan natin kung maganda yung resulta nito. Alamin natin. Let's try. Ayan. Teka muna. Oh no. Bakit sobrang lambot? Oh no. Mission failed tayo dito. Malambot.
nabiyahe ko na po, no, trinay natin, talagang malubak, napaka bouncy, no, at alamin natin kung bakit, no. Ito yung pinakamagandang solusyon. Susukatin natin yung talagang play ng ating front shock. Gumamit ako ng engine oil para gawin natin pansukat. Yan. Tapos ibabagsak natin para malaman natin kung talagang gaano ka taas yung play niya. Ayun, bagsak yung camera ko. Nako. Ay nako. Okay, so balik na po tayo. Sukatin natin, no. Ito yung play niya pagka wala pang nakasakay. 1 inch mula sa dulo ng dust seal sa ginawa nating markings. Tapos kung papansinin po natin, no, pag sinakyan mo na siya, yan, sinakyan natin, lalo na 72 kilograms ako, ito yung shock niya, ganito kataas. Tanggalin muna natin para makita natin yung pinakataas niya. Alamin natin dahil sumasagad na yung shock eh, konting diin mo lang sumasagad na. Ayan, tingnan natin, no, nasa 2.5 inches. No, sobrang bouncy na kapag napadaan ka sa mga bako at saka sa hams, no. At napaka hirap ng ganito dahil talagang matatagtag yung shock mo sa ganitong kondisyon. Ngayon, ang gagawin natin, i-check natin at gawa natin ng paraan na possible na mayroong problema ito, no. Karagin muna natin. So, i-check na natin kung kailangan ng maintenance or kulang lang sa oil. Kaya ang gagawin natin ay meron po akong pansukat ng oil dito. Kasi yung standard talaga nito nasa 60 ml, no? 60 ml yung oil. And tatanggalin muna natin. Luwagan natin ng kaunti sa ibaba. Tapos, buksan na natin dito sa end cap natin. Alali lang po tayo para hindi tumasik yung end cap natin, no? Yan. Yung oil niya 60 ml, no? Yung laman standard. So, maglagay na tayo ng bagong fork oil. Baka possible na ito yung talagang problema. Tingnan natin. Okay pa naman yung mga oil seal niya, kaya no need tayo magpalit ng bago. At bago rin naman po ito, no? So, isassemble na po natin para malaman natin ang resulta kung may improvement ba. Inaral din naman po natin, no, kung paano magtanggal nito, magkabit. At siguraduhin natin na talagang maayos, no, yung pagkakahigpit ng mga tornilyo natin. At ito rin po, siguraduhin natin na malinis at walang oil ang stopper natin sa ibaba para ho kapag tayo po ay maglalagay na ng ating liquid gray sealant ay sigurado na kakapit po ito. Kaya lagay na tayo ng ating gray sealant para po ito sa stopper natin sa baba para hindi po magkakaroon ng leak sa oil. Yan, napakahalaga po na kahit papano maglagay tayo ng ganitong sealant. Tapos sa taas, buksan natin. Then maglagay na tayo ng ating oil. Ito yung fork oil natin. 50 ml po muna natin ilagay. Yan. 50 ml po. Tapos, pag nailagay na po natin, bomba-bomba lang hanggang sa mapunta na sa ibaba yung ating oil. Ayun. Yan, bomba-bomba lang po tayo para sigurado na mapunta sa ibaba. Tapos another 50 ml po yung ilagay natin. Okay. Tapos bomba ulit. Bomba-bomba ulit. Yan, same process lang po, no, yung ginawa natin. Tapos another 10 ml po yung ilagay natin. Yan. Yung nalagay natin is total 75 ml na. Medyo marami sa dun sa standard, no? Kasi yung una medyo parang malambot talaga, malambot talaga. So alamin po natin ngayon kung tumigas na ito. Alamin natin kung may improvement na yung supply. So sad to say, napaka malambot pa rin at walang pinagbago, no? Ang aking pangsukat dito, yung pakiramdam sukat. Malambot pa rin po, no? Malambot din, pareho lang. So, ang gagawin natin, may solusyon pa po tayong gagawin. So, may isa pa tayong solusyon dito. Magdagdag tayo ng fork oil or lagyan natin ng spacer. Magdadagdag tayo ng spacer para ho tumigas talaga. Yan, sige ho. Itong spacer ko ay
mismong wrench socket ko din, no? Extra lang naman po ito. Gagamitin natin. Itong spacer na gagamitin natin, wala man tong 1 inch. Pang remedyo lamang po. Okay, so buksan na natin. Dagdag tayo ulit ng oil. Yan. So yung ilalagay natin dito, sinukat ko na, no? Another 25 ml. Yan. Tapos bombayin natin ulit. Yan, bomba ulit, pababa, pataas. Sinagad na natin dito, no? Yan, tapos sarado natin. Then i-try natin kung magiging maayos yung ating ginawa. So try natin. So ibig sabihin malambot pa rin. Ganun pa rin. Same lang, nagdagdag na tayo ng oil. Ang pinaka the best nito ay magdagdag na tayo ng ating spacer. So gagamit na tayo ng spacer dito kasi talagang malambot. Malambot talaga. So ito na. Lagay tayong spacer sa taas. Tapos sure natin yung pagdiin, no? Diin lang natin ng madiin. Tapos lock. Okay. Yan, try natin. Ayun, tumigas na. Yan, matigas-tigas na. At least kahit papano hindi na kasing lambot nung una. Yan. So ang gagawin natin dito sa isa, lalagyan na rin natin ng oil. Another 25 ml na oil yung ilalagay natin, gaya nung ginawa natin sa isa. Same lang sa kanina, no? Add tayo ng 25 ml. Tapos gawin natin ay bomba natin pataas, pababa. Lagyan na natin ng spacer. Tapos din ulit. Yan, okay. Higpit tayo. Okay. So ngayon matigas-tigas na, no? Try na natin. Lalagay natin ito sa ating motor. Yan, mas maayos, maganda. May tigas na ang play niya. Yan. So, kailangan higpitan pa rin natin, no, yung end cap natin. Ganito yung isa sa paraan ko. Paano ako ilalagay ko na muna mismo dito sa ating bracket, no, dun sa mismong lalagyan. Tapos higpitan ko para sure na mahigpit talaga yung end cap natin. Yan, tapos pagka nahigpitan mo na, same process din sa isa. Ganun din yung gagawin natin. Tapos plug and play na. Yan, yan. Higpitan natin. Secure din natin yung ating brake, no, na nakahigpit yung mga tornilyo kasi pag tumatagal yan, nagbabibrate yan. Siguraduhin talaga natin na nakahigpit. Then lagyan na natin yung ating mga fairings. Same process din, no, sa mga umpisa natin. Gamay na natin ito. Ngayon, try na natin. Let's try. Yan. Ayun, yung bagsak. Tingnan natin. Sukatin natin, no. Ito. Yan. Half inch na lang, no, yung sukat natin. Hindi nakamukha nung dati. Yan, senyales siya na may improvement talaga sa play. Yan, mas maganda na ang play kaysa sa dati. Kung papansinin nyo, bumabalik agad. Oh, yun. Yan. Tapos sukatin natin, no, yung play ngayon. Yung dati 2 inches and a half, ngayon 2 inches and 5/16, no? Yan. Nagbawas ng kaunti, tumaas. At least kahit papaano hindi nasasadsad, no? Try natin ngayon. Ayan, tingnan natin. Daan natin dito sa hubs. Ayun, ang smooth. Isa pa ho, try natin. Ayun, ang smooth. Medyo bagalan natin. Ayun, ang smooth ng dating. Isa pa ho. Ayan, pansinin nyo pong maigi. Ayun. Ayun, no. Tapos balik agad. Ayan po, isa pa pong pasada, no. Ayan. Ayun. Napakaganda na ng bounce niya. Yan, ito po yung ating nabiling front shock na nagawan po natin ng paraan.
at gumanda na po yung bounce niya. Salamat po sa inyong panonood. This is Componero ZX at your service. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po yung updated sa aking mga video. May God bless you all.